Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa heograpiyang pantao ng Pilipinas. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang pagkakakilanlang heograpiyang pantao ng Pilipinas. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahan na, una, na ibibigay ang kahulugan ng populasyon at mga pangkat etnolingwistiko, pangalawa, na ipaliwanag kung paano nakukuha ang bilang ng populasyon sa bansa, pangatlo, nasasabi ang populasyon ng bansa at ng mga rehiyon nito, pang-apat, nakikilala ang iba't ibang pangkat etnolingwistiko sa bansa, panglima, nakapapahayag ng sariling pananaw tungkol sa populasyon at etnolingwistiko. At panghuli, nakagagawa ng isang profile o pagkakakilanlan na nagpapakita ng lugar at mga katangian ng pangkat etnolingwistiko sa sariling lugar o rehiyon. Ang heograpiyang pantao ayon sa populasyon. Ang heograpiyang pantao ay ang pag-aaral ng mga tao, lipunan, at kaugnayan nito sa kapaligiran. Ang populasyon naman ay tumutukoy sa kabuoang bilang ng mga taong naninirahan sa isang tiyak na lugar. Natutukoy ang bilang ng mga naninirahan sa pamamagitan ng sensus o opisyal na pagtatala ng mga taong nakatira sa isang lugar. Ang ahensyang nangangasiwa sa sensus ay ang Philippine Statistics Authority, dating tinatawag na National Statistics Office. Ang ahensya ay nagsasagawa ng paglilista o pagtatala ng kabuoang populasyon sa Pilipinas at nangongolekta ng mga batayang impormasyon tungkol dito. Isinasagawa ang sensus tuwing 5 taon. Karaniwang sinusukat ang populasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng dalawang paraan. Una ay ang pagbilang sa dami ng mga tao at ang pangalawa naman ay ang pagsukat ng kapal ng populasyon batay sa dami ng naninirahan sa isang bahagi nito. Ayon sa pinakahuling census na isinagawa ng PSA noong 2020 mga bata, ang populasyon ng Pilipinas ay umabot sa 135,343. Narito ang bilang ng populasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa talahan na yan mga bata, anong rehiyon ang may pinakamalaking populasyon noong 2020? Magaling, ang Calabarzon ang pinakamalaking populasyon na nasa 16.20 milyon. Sinusundan ito ng NCR na may 13.48 milyon at ang Gitnang Luzon na may 12.42 milyon. Samantala, ang CAR ang may pinakamaliit na populasyon na umabot lamang ng 1,777,660. Narito ang mga salik sa pagsusuri ng populasyon. Una ay ang distribusyon ng populasyon. Ito ang pagkakahati-hati ng populasyon ng mga naninirahan sa isang lugar. Pangalawa ay ang densidad ng populasyon. Ito naman ang tumutukoy sa dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado. Sa 2020 census, naitala ang densidad ng populasyon ng Pilipinas sa 363 tao bawat kilometro kwadrado. Narito ang formula ng pagkuha ng densidad ng populasyon. At ang pangatlong salik sa pagsusuri ng populasyon ay ang komposisyon ng populasyon ayon sa gulang, kasarian at mapang pampopulasyon. Batay sa tala ng census ng PSA noong 2015 at 2000, patuloy na lumalaki ang populasyon ng Pilipinas. Ilan ang itinaas ng populasyon natin mga bata batay sa nasa chart?
Bakit nga ba patuloy ang paglaki ng ating populasyon? Narito ang mga salik o dahilan ng paglaki ng ating populasyon. Una ay ang pandarayuhan o migrasyon. Ito ay ang paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar na maaaring dahil sa trabaho, pag-iwas sa gulo, o panganib sa pinanggalingan. Pangalawa ay kakulangan ng pagpaplano sa pamilya. Hindi napipigilan ang pagdami ng ipinanganganak dahil hindi nakapagpaplano ng maayos ang mag-asawa. Pangatlo, mga pangangailangang natutugunan sa ibang lugar. May lugar na mas marami ang naibibigay na serbisyo gaya ng palengke, ospital, at ahensya ng pamahalaan. Pang-apat, mas maunlad na lungsod, mas maraming pagkakakitaan at serbisyo sa mga lungsod kaysa sa lalawigan. At panghuling salik ay ang relokasyon, isang programa ito ng ating pamahalaan. May mga pamilyang mula sa lungsod na lumilipat sa kalapit na lalawigan dahil sa programang pabahay ng pamahalaan. Mahalagang pag-aralan ang populasyon ng isang lugar upang malaman ng kinauukulan kung paano lubos na matutugunan ang mga pangangailangan ng mga naninirahan dito. Habang dumarami ang mga tao, nadaragdagan ang mga pangangailangan na dapat matugunan. Makatutulong din ang pag-aaral upang makapagbalangkas ng angkop na solusyon o programa sa pagkontrol sa pagdami ng tao at iba pang programang kaugnay nito. Mga pangkat etnolingwistiko. Ang pangkat etnolingwistiko ay tumutukoy sa mga pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura, paniniwala, at etnisidad o pagkakakilanlan. Narito ang iba't ibang pangkat etnolingwistiko sa Luzon. Ang mga Ilocano ay mga katutubong nagmula sa lahing Malay na naninirahan sa rehiyong Ilocos. Hindi mataba o fertile ang lupa sa rehiyon kaya't di gaanong mainam sa pagtatanim. Bunga nito, paghahabi ang isa sa mga pangunahing hanap buhay nila. Sa kanila nagmula ang mga pagkaing kalamay, bibingka, at empanada. Pati ang larong syato na kinagigiliwang laruin ng mga bata at maging ng matatanda. Ang mga Ifugao ay binubuo ng pangkat ng mga Ayangan at Tawoli na nahahati batay sa diyalekto. Pinagyaman nila ang kanilang lupain ng humigit kumulang 400 na taon. Pagsasaka ang pangunahing gawaing pangkabuhayan nila na makikita sa kamanghamanghang rice terraces. Sila ay sumusunod sa tinatawag na primogeniture kung saan ang pinakamatandang anak ang nagmamana ng ari-arian ng mga magulang. Ang mga unang Kapampangan ay nanirahan sa tabing ilog ng Rio Grande de la Pampanga sa isla ng Luzon. Sila ang mga inapo ng mga unang Malay mula sa Malay Peninsula at Singaret Lake ng kanlurang Sumatra. Sila ang mga Malay na nagdala ng maunlad na kabihasnan, natatanging kultura, tradisyon, at wika. Ang pagkakatulad ng Malay at Kapampangan sa sinaunang kaugalian, pananamit, relihiyon, pagkain at wika ay nagpapatunay ng kanilang kaugnayan. Ang mga Ita ay nagmula sa mga populasyong Aboriginal na kilala sa pangalang Negritos. Una silang nanirahan sa ilog at mga lugar kung saan may tubig bago sila lumipat sa kapatagan ng bundok Pinatubo. Pangangaso ang kanilang pangunahing hanap buhay kung saan sila gumagamit ng pana. Pamilyang nukleyar ang pangunahing unit ng komunidad ng mga Ita. Tagalog ang itinuturing na pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Sila ay matatagpuan sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, at Nueva Ecija. Ang buhay at kultura ng mga Malay ang naging maimpluwensya at lumaganap sa komunidad ng mga pangkat Tagalog. Nabuo ang komunidad ng mga Malay na nagmula sa Borneo sa lugar na sa kasalukuyan ay tinatawag na Tondo. Mangyan ang kolektibong pangalan ng 8 pangkat etniko na naninirahan sa Mindoro.
Ito ay ang Iraya, Alangan, Tadyawan, Taubuad, Bangon, Buhid, Hanunuo, at Ratagnan. Sila ay may sariling wika at uri ng pamumuhay. Sila ay may mayamang tradisyon, tulad ng kanilang paraan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Karamihan sa kanila ay nakatira sa kabundukan at tabing ilog. Ang mga Bicolano ay pangkat na naninirahan sa rehiyong Bicol. Sila ay may iba-ibang wika na nagpapakilala ng kanilang makulay na kultura. Bago manakop ang mga Espanyol, ang mga ninunong Bicolano ay nagpapasalamat sa mga elemento ng kalikasan tulad ng tubig, lupa, hangin, at ilog pagkatapos ng anihan na tinatawag nilang paulaw o pasasalamat. Ang patamoy naman ay ang paghingi ng pahintulot sa mga elemento ng kalikasan upang magamit ang lupain sa pagsasaka. Mga pangkat etnolingwistiko sa Visayas. Una ay ang Sugbuhanon o Cebuano. Ang Cebuano ay isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Sila ay naninirahan sa probinsya ng Cebu, at pangingisda ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Sila ay may malaking kontribusyon sa sining tulad ng paglililok at pagpipinta. Kilala sila sa pagdiriwang ng sinulog o pista ng Santo Niño tuwing Enero. Pangalawa ay ang mga Ilonggo. Ang mga Ilonggo ay naninirahan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Sila ay pang-apat sa pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. Hiligaynon ang kanilang pangunahing wika na nagmula sa salitang Espanyol na Ilagains na nangangahulugang People of the Coast. Pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan. Kilala sila sa pagdiriwang ng dinagyang festival na alay sa Santo Niño. Panghuli ay ang mga Waray. Ang mga Waray ay naninirahan sa mga isla ng Samar at Leyte. Ang pangunahing wika ng pangkat etnolingwistikong Waray ay Waray. Sila ay kilala sa paggawa ng sombrero at banig na gawa sa berry o tikig. Pagkokopra at pangingisda ang kanilang pangunahing kabuhayan. Kadalasang sinasayaw nila ang tradisyonal na sayaw na kuratse sa mga kasiyahan lalo na sa kasal. Mga pangkat etnolingwistiko sa Mindanao. Ang Tribong Badjao o Bahaw ay pangkat etniko na ang kultura at kabuhayan ay nakasalalay sa dagat. Kilala rin bilang Sea Gypsies ng Sulu at Celebes Seas. Ang mga Badjao ay matatagpuan sa mga baybaying bahagi ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at ilang baybayin ng Zamboanga City. Ilan sa kanila ay naninirahan sa mga houseboat sa dagat kung saan namumuhay sila bilang mga mangingisda at maninisid. Ang ilan naman ay nabibigyan ng pagkakataong permanenteng manirahan sa mga piling komunidad sa Zamboanga City tulad ng Barangay Sinunok. Pangalawa ay ang Maguindanao. Ang Maguindanao ay isa sa malalaking pangkat etniko ng bansa. Ang kanilang pangkat ay matatagpuan sa rehiyon ng Socsargen, partikular sa mga munisipalidad ng Dinaig, Datopiang, Maganoy, at Buluan. Sa katunayan, ang kanilang kultura, istrukturang panlipunan, at organisasyon ay nakabatay sa Islam na kanilang relihiyong isinasabuhay. Mahuhusay sila sa larangan ng sining, nagpapakita ng sopistikadong paghahabi at paggawa ng bakal. Ikatlo ay ang Tausog. Ang mga Tausog ay matatagpuan sa lalawigan ng Sulu. Ang kanilang relihiyon ay Islam na pinagbatayan ng kanilang sistema ng pamamahala sa Sultanato. Ito ay pinamumunuan ng pinakamataas na pinuno na kung tawagin nila ay Sultan. Pangalakal ang kanilang pangunahing hanapbuhay. Samantala, ang kanila namang kabuhayan ay nakasalalay sa agrikultura, pangingisda, at produksyon ng niyog at abaka. Unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno.
Ikalawang gawain, isulat ang mga sagot sa mga sumusunod na mga tanong sa inyong saguutang papel. Ikatlong gawain, gumawa ng profile ng pangkat etnolinguistiko sa inyong rehiyon na naglalaman ng pangalan, larawan, lugar kung saan sila matatagpuan, at pagkakakilanlan nila. Ikaapat na gawain, bumuo ng pangkat na may 3 kasapi. Punan ng mga kailangang impormasyon ang sumusunod na talahanayan sa inyong saguutang papel. Siguraduhing magkakaiba ng mga impormasyong ilalagay ang bawat kasapi ng pangkat. Panghuling gawain, basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang sagot sa mga tanong sa isang saguutang papel.